Ako si Leo, alipin ng ditunay na ama. Sitwasyon ng buhay ko'y naiiba sa kanila. Di na ninais na mangarap nung binawal na mag-aral. Laging sunod sa utos kahit na alam kong bawal. Napakalaking sagabal ang hindi ko pagsunod. Laging may pilay at pasadugo at latay sa likod. Masakit dun ay bukod, aking tunay na ama. Nalaman kong pinatay ng hindi ko tunay na ama. Mahal ko na ina, pinilit niyang makasintahan. Nang hindi kagustuhan, sinama ng walang laban sa kanyang tahanan. Nanginginig sa pagpikit sa bawat tutok ng baril. Desididong ikalabit at laging binabanggit ng pasigaw sa amin ay walang magtatangka na lumabas. Kung ayaw mamatay kami bantay ng lalaki na mukha'y nakatakip. Dahil pamilyar ang suot, malalim akong nag-isip. Sa loob ng madilim na kwarto, iba't ibang uri ng lahi ng tao ang alipin at ako ang magsisilbing susi upang makamtan ng hustisya at kalayaan. Kami ay kinulong sa kwartong tanging ilaw ay gasera. Paan ng aking ina, mahigpit ang pagkakadena. Bawat daloy ng dugo, iiyak ng payuko. Ako'y tumitig ng magkasiwang ang kandadong pinto. Pumasok ang aming bantay nang kami ay kausapin. Ako'y mabuting tao, wag kayong matakot sa'kin. Hinubad niya ang takip sa mukha, sabi ko na malakas ang aking kutob. Nakakilala ko siya, kaibigan ni ama noon, madalas kakwentuhan. Ngunit pagtapos noon, binago namin ang usapan. Nang sabihin niyang tahimik, ako ay napaisip. Ngunit nalaman ko lahat ng kanyang ipasilip. Sa butas ng dingding, mga taong nahihirapan. Doon ko nalaman na di lang kami ang may kailangan ni ina ng kalayaan. Sa kaganapan dito, dapat na akong magsumbong at ako mismo ang testigo. Sa loob ng madilim na kwarto, iba't ibang uri ng lahi ng tao ang alipin at ako ang magsisilbing susi upang makamtan ng hustisya at kalayaan. Dibdib ay balot ng kaba nang nagplano ng magsalba ng kalayaan ng iba at ng mahal ko na ina sa kaibigan ni ama. Isip ko ay nalinawan ng kanyang ipaliwanag gamit ang lumang larawan ng pamilya ng taong sa amin di naging mabuti. Buhat pala nang mamatayan siya kanyang sarili. Di niya nakilala at nang akin ang pasukin ang kabila ng kwarto. Napakalungkot na isipin, 8 taon na akala ko'y nagtutulog-tulugan. Subalit malamig na bangkay ng sila'y hawakan. Ni ilan lang ang buhay na nakita ng mata ko. Humihingi ng tulong at halos maghingalo. Kinilabutan man ako, mas piniling kumalma upang agapan ng mga dapat maisalba ko pa. Agad tumakas madilim at masikip ang dinaanan. Di na inalinta na katawang nasusugatan. Tumitig sa bubong ng sasakyan, tila nasilaw sa kulay pula't asul. Napatay sindi ang ilaw, agad nagbigay linaw nung ako'y isinakay. Isinulat bawat detalye na aking sinalaysay. Mga pulis ay kabika, bilaan bawat pagpwesto. Nang makita ang sadya, pinagdapa at inaresto. May tao talagang hindi sadya ang kasalanan. Ngunit dahil kasalanan ay kailangan